Pinagpalang araw po sa lahat ng mga ka-KB at ganun rin po sa inyo, Kabanong. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Dondon. Ibabahagi ko lamang ang karanasan na hanggang ngayon hinding-hindi ko pa rin makalimutan. Tubong Bicol po ako. Doon ako nagkamuwang kasama ng pamilya ko. Kinalakihan ko ang mga kakaibang pamahiin at kasabihan. Yun ay dahil na rin naniniwala ang angkan namin sa mga ganon. Ang Lola Imelda ko kasi ay isang manggagamot o albularyo. Nung bata pa ako, marami ang naniniwalang si Lola Imelda ang pinakamalakas at magaling manggamot sa baryo namin. Ang kaso nga lang, marami din naman ang naiinggit sa kanya. 12 anyos ako noon. Sinabihan kami ni Lola Imelda na umalis kami ng Bicol. Lahat ng anak niya na may pamilya na ay pinaalis niya ng walang maayos na dahilan. Basta ang pakiramdam lang namin dati ay may nangyayari talagang hindi maganda. Mababaw pa ang pangunawa ko noon sa mga kaganapan. Kaya akala ko, simpleng problema lang ang kinakaharap nila. Isang dekada kaming namalagi sa Maynila. Pero kinailangan namin bumalik sa Bicol noong 22 anyos na ako. Nabalitaan kasi namin na namatay na si Lola Imelda. Ang sabi naman ni Tita Nora, namatay si Lola dahil sa halo-halong sakit. Habang nasa biyahe kami papunta sa baryo kung saan kami dating nakatira, biglang napag-usapan namin ni Papa ang pagkamatay nga ni Lola. Mahinala kasi si Papa na may iba pang dahilan kung bakit nawala si Lola. Isa rin talaga sa dahilan kung bakit pinilit kitang sumama sa akin, Dondon. Kasi gusto ko talagang malaman kung ano talaga yung sanhi ng pagkamatay ni nanay. Hindi kasi ako naniniwala na namatay sa sakit si nanay eh. Kung sa bagay, alam naman ng lahat na malusog si Lola noong paman eh. Marami siyang iniinom na herbal para lumakas ang katawan niya. Pero pa, hindi kaya posible rin na nung nawala tayo, napabayaan niya naman ang sarili niya. Kaya nga malalaman natin yan kapag nandun na tayo. Maingat na kinabig ni Papa ang manibela paliko. Ginabi na rin kami sa daan. Buti na nga lang din ay kita pa sa Google Map ang dinaanan namin. Kaya kahit na papaano, meron kaming guide nung oras na yon. Malapit na ba tayo pa? Hindi mo na ba matandaan? Pa naman, 12 anyos pa lang ako nung huling pumunta tayo dito. Paano ko naman matatandaan yun? Panood mo siguro ng ball kaya naging makakalimutin ka na eh. Malapit na tayo pero may 2 baryo pa tayong dapat lagpasan. Tumingin ako sa labas. Madilim ang dinadaanan namin. Kung wala sigurong ilaw ang sasakyan namin, mahihirapan kami. Dahil habang tumatagal, paliblib na ng paliblib ang nadadaanan namin. Pa, wala na rito sa Google Map yung dinadaanan natin ah. Tama pa ba tayo ng dinadaanan? Di kung wala, di wala. Hindi naman lahat ng Google Map updated. Tumbukin na lang natin tong dinaraanan natin. Nanahimik na lang ako noong mga sandaling yon. Medyo hindi na ako komportable nun. Lalo na nung sumikip ang daan kaya kinailangan ni Papa na bagalan ng pagpapatakbo. Maya-maya pa, huminto ang sasakyan namin. Nagtaka naman ako kung bakit kaya tiningnan ko kagad yung harapan kung anong meron. Bakit pa? May nasagasaan ka ba? Wala. Pero parang may kakaiba ako nakita na nakabara sa daan natin eh. Bumaba kaming dalawa ni Papa para tingnan kung ano yung sinasabi niya. Napamura na lang kaming dalawa nang madatnan ng isang kambing na nakahandusay. Bukang-buka ang tiyan. Nagkalat pa ang dugo sa lupa. Walang ya. Anong nangyari dyan? Kaya mo ba akong tulungan? Tulungan saan pa? Ilain natin sa gilid. Ayoko. Hindi naman sobrang laki ng kambing eh. Kaya mo niyan pa. Nandidiri nga ako eh. Tulungan mo na ako kung gusto mo makalis tayo rito. Kahit nag-iinarte ako, napilitan na lamang din akong tulungan si Papa. Tig-isang paa kami at hinila namin yon patungo sa kaliwang gilid. Napansin namin ni Papa na parang sariwang-sariwa pa yung dugo. Ibig sabihin, hindi pa ganun katagal mula nang mangyari yon sa kambing. Bago kami bumalik sa sasakyan, sandali pa kaming tumingin sa kambing. Nakaramdam ako ng awa. Pero sa mga sandaling yon,
wala pa rin kaming ideya kung ano ang nangyayari. Pa, tingin mo, ano kaya nangyari sa kambing na yun? Kawawa naman. Ewan ko, malay ko ba dyan? Ang galing mo talaga sumagot pa. Pinandar na ulit ni Papa ang sasakyan, pero hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang nangyari. Malaking palaisipan sa akin kung ano ang hayop na umatake sa kambing. Lumipas pa ang mga sandali. Nalagpasan na rin namin ang madilim na lugar na yon. Nakarating na kami sa kalye na kahit papaano may mga poste na rin ng ilaw. Nakahinga ako ng maluwag. Mabigat kasi talaga ang pakiramdam ko sa nadaanan namin. Parang pakiramdam ko may mga nakatingin sa amin kahit na wala naman. Bago kami magpatuloy ay tumigil kami sa mga tindahan. Nakatingin sa amin yung mga taong nandun nang makitang galing kami sa daan na yon. Nagtataka man kami ni Papa pero hindi na lang namin sila pinansin. Makikitain na talaga ako. Hindi ko na kaya. Kung hindi ka magbabanyo, hintayin mo na lang ako rito. Nagmamadaling lumapit si Papa sa tindahan. May banyo naman doon na kung saan pwedeng gamitin ng kahit na sino. Basta magbabayad ka lang. Habang naghihintay ako kay Papa, may isang lalaki ang lumapit sa akin. Hindi pa naman siya katandaan, pero may pagkamaangas ang itsura at magsalita. Galing kayo doon sa daan na yon? Opo. Bakit po? Bakit hindi na lang kayo dito sa kabila dumaan? Pasalamat kayo, nakalagpas pa kayo sa lugar na yan. Bakit po? Ano po bang lugar na yan? Baryo ng Santa Barbara. Ang baryo ng... Hindi na naituloy ng lalaki ang sasabihin niya nang hilahin niyo ng babae. Takot na takot ang mukha ng babae na parabang may kung anong nakaambang panganib. Baryo ng... Sus, di naman tinuloy. Napapailing na lamang ako. Hindi ko na lang pinansin ang lalaki. Pumasok na rin ako sa sasakyan nang makabalik na si Papa. Success! Nailabas mo naman lahat. Wala akong tinira. Sabay nilang kaming natawa. Tinumbok na namin ang kalsada at makalipas lang ng halos 3 minuto ay narating na rin namin ang baryo na dati na ring tinirhan. Ang baryo Santa Mariano. Pinarada ni Papa ng maayos ang sasakyan. Pagbaba namin, natanaw na agad kami ng mga tao sa loob ng bahay ni Lola. Lumabas agad mula roon si Tita Nora. Sinalubong niya kami ng may ngiti. Mabuti naman at nakarating kayo. Akala ko'y naligaw na kayo eh. Ang dami na talagang nagbago sa lugar na ito, ate. Yung dating bahay sa tapat natin, wala na. Kaya nga eh. Pero eto na ba ang anak mong si Dondon? Oo, ang laki na, no? Buti naman at hindi mo naging kamukha ang tatay mo. O halina kayo. Pumasok na kayo. Nasa loob si nanay. Kahit kailan talaga, mapangasar tong si ate. May point naman siya eh. Sa gitna ng sala ay naroon ang kabaong ni Lola Imelda. Sumilip kami ni Papa. Ibang-iba na ang mukha ni Lola Imelda. Halos hindi ko na makilala dahil sa pagkakaayos ng mukha niya. Napatingin naman ako sa larawan na nakapatong. Ganun pa rin ang itsura niya kagaya ng 12 anyos pa lang ako. Ate, komplikasyon ba talaga ay kinamatay ni nanay? Sa tanong na iyon ni Papa, biglang sumeryoso ang mukha ni Tita Nora. Lumapit siya ng bahagya nang nagsalita ng mahina. Hindi ko na narinig. Basta pagkatapos noon ay sabay na silang lumabas saglit. Nagtaka naman ako lalo nang sabihan ako ni Papa na huwag sumunod. Umupo na lang ako sa gilid. Naroon ang ibang kamag-anak namin na nasa akin din ang tingin. Pilit na lang ako ngumiti sa kanila. Maya-maya pa, may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Hindi ko sila kilala. O baka hindi ko lang talaga maalala. Basta parang kasing edad lang din siya ni Lola Imelda. Anak ka ba ni Dinda? Opo. Kung ganun eh, bakit ganyan ang suot mo? Ano po? Bakit nakakulay pula ka ng damit? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin? Para kang nagdiriwang ng kaarawan. Magpalit ka ng suot mo. Ngayon din. Pakiramdam ko noon ay medyo napahiya ako. Pero kahit na hindi ko siya kilala,
Sinunod ko na lang siya para matigil na ang usapan. Kumuha ko ng damit. May binata rin na lumapit sa akin at parang halos kasing edad ko lang din. Halika, nasamahan kita kung saan ka pwede magpalit. Sunundan ko ang lalaki at tumakit kami sa taas. Hindi ko kabisado ang bahay na yon dahil noong nandun pa kami sa Bicol, may sarili kaming bahay. Pagpasyensyahan mo na si Lola Miriam ha. Marami lang talagang pinaniniwalaan na pamahiin at kasabihan yon eh. Pwede ko bang malaman kung sino siya? I mean, kamag-anak ba namin kayo? Si Lola Miriam ay ang bunsong kapatid ni Lola Imelda. Oo. Naalala ko na, tama. Siya yung kapatid ni Lola dati na pumalo sa puwet ko kasi nabasag ko yung flower vase. Ikaw? Francis ang pangalan ko. Magpinsan tayo. Kapatid ng papa mo ang nanay ko. Hindi mo ako namumukhaan kasi hindi naman ako lumalabas ng bahay ng mga bata pa tayo eh. Ganun ba? Okay, sige na. Magpalit ka na para hindi na mag-alburuto si Lola Miriam. Sige, maraming salamat ha. Kahit kakakakilala pa lang namin, tinapi ko siya sa balikat bago siya umalis. Pumasok na rin ako sa isang silid na walang kama sa loob. Tanging mga aparador lang na luma at ilang upuan at lamesa. Matapos magbihis ay lumabas na rin ako. Naabutan ko sa sala na sinisermonan ni Lola Miriam si Papa tungkol sa suot ko. Kumakamot-kamot na lang din sa ulo si Papa. Yun ang unang gabi namin doon. Wala naman akong naging problema. Mababait naman ang mga kamag-anak namin. Kaso nga lang, medyo natatakot ako kay Lola Miriam dahil parang sobrang sungit. Malayong-malayo ang ugali niya kay Lola Imelda na kahit palaban, napakamasayahin at mabait. Dakong 10:00 ng gabi, nagpasama sa akin si Francis. Inutusan kasi siya ni Lola Miriam na kunin ang 2 malalaking kaldero. Malapit lang naman daw ang bahay ni Lola Miriam mula sa burol. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Bukod pa roon, gusto ko rin naman makabanding si Francis. Nang sa ganun may nakakausap din ako. Pasensya ka na ha. Tayo lang kasi ang lalaking pwedeng kumuha nun eh. Kung iba natin pinsan, bukas pa ang dating. Okay lang naman, ayos lang naman. Walang problema sa akin. Iniisip ko kasi na baka hindi ka nasanay. Hindi kasi ganun kaliwanag ang mga daan dito kumpara sa Maynila eh. Okay lang naman. Wala naman siguro mga hold-upper dito, di ba? Natawa pa ako sa biro kong yon. Pero seryoso lang si Francis. Basta kapag may nararamdaman tayong peligro, laging bilin ni Lola Imelda noon, tumakbo kung hindi kayang lumaban. Hindi natin sila kaya. Wait, so may mga hold-upper nga rito? Tumingin lang siya saglit sa akin sabay iling. Hindi na siya nagsalita. Habang ako naman, napapaisip sa sinabi niya. Dumaan kami sa isang liblib na lugar. Probinsyang-probinsya talaga ang uri ng lugar. Kasi kahit sa ang gilid na halaman ka pumunta, may pwede kang madaanan. Pag magdaan-daan ka ha, baka matusok ang paa mo. Huwag ka rin hahawak sa mga halaman, yung iba dyan matinik. Sige. Maraming salamat ha. Wait, Dondon pala ang pangalan ko. Hindi tumugon si Francis. Naglakad na lang kami na parang hindi nararamdaman ang isa't isa. Maya-maya lang, bigla kong hinahawi ni Francis papunta sa puno ng bayabas. Pwersahan niya akong pinayuko. Teka, ano bang Huwag ka maingay. May dinukot si Francis sa daladala niyang bag na maliit. Ilabas niya ang garapo ng maliit na mayonnaise. Hindi ko alam kung anong meron doon. Pero base sa tingin niya sa garapon, parang napakahalaga nun. Halos tumagal yata ng 5 minuto kaming nakatago roon. Nauna na siyang tumayo kaya gumaya na rin ako. Ano bang nangyari? Hindi ko maintindihan eh. Wala ako sa posisyon para sabihin sa'yo. Hayaan ko na lang si Tito Dindo ang magsabi sa'yo. Basta kapag magkasama tayo, hindi naman kita pababayaan eh. Okay. Sabi mo eh. Narating namin ang bahay ni Lola Miriam. May taong nag-asikaso sa amin doon kaya agad din naman kaming nakaalis. Halos singalin ako noon dahil sa bilis na maglakad ni Francis. Parang sanay na sanay siyang magbitbit ng mabibigat.
habang ako naman ay hirap na hirap. Uy, sandali lang. Natatay ka ba? Bilis mong maglakad eh. Hindi maganda pakiramdam ko sa labas ngayon. Kailangan natin magmadali. Nilakyan ko na lang ang aking hakbang. Kulang na lang ay tumalon-talon ako para lang maabutan ko siya. Nang makabalik na kami sa bahay ni Lola Imelda, hindi na muna kami pinapasok ng mga kamag-anak namin. Lumapit si Lola Miriam sa amin. May hawak siyang maliit na planggana na may lamang maligamgam na tubig. Ilublob mo muna ang kamay mo rito. Sinunod ko kaagad ang utos niya dahil baka magalit na naman. Pinapasok niya rin kami pagkatapos nun. Uy, Francis, para saan naman yung ganun? Para yun hindi tayo masundan ng masasamang elemento na nasa labas. May paniniwala kasi na kapag ang masamang elemento ay nakapasok sa bahay ng taong namatay, hindi na aalis ang elemento na yon sa bahay niya. Ganun pala. Alam kong hindi ka naniniwala sa ganun. Pero sakyan mo na lang. O tara sa kusina. Samahan mo akong maghiwa ng mga pangrekado para bukas. Dalawa kami ni Francis na naghiwa ng mga rikado at mga gulay. Marami ang nahiwa namin dahil baka raw marami ang dumalo sa pangalawang burol ni Lola. Dakong 12:00 na ng hating gabi nang matapos na kami sa ginagawa namin. Nakaramdam na ako ng antok noon. Nagpaalam ako kay Papa na mauna na akong matulog. Hinitid naman ako ni Francis sa silid na tinutulugan namin ni Papa. Malaki ang kwarto. Nahihirapan akong matulog kapag masyadong malawak ang kwarto. Tapos wala namang gaanong gamit. Pero sinubukan ko pa rin. Kakasaklob ko ng kumot, nakaidlip na rin ako. Pero nagising din ako bandang 4:00 na ng madaling araw. Kita ko si Papa na nasa tabi ko na. Agad akong napatingin sa kinaroroonan ng bintana. Hindi ko sigurado kung yun ba yung narinig kong kumakalabog. Lumapit ako sa bintana. Pansin kong may parang mga kinakaskas na kahoy. Yung parang powder ng kahoy kapag naglalagari. Nakita ko rin na parang may kung sinong pilit yung binubuksan. Medyo nakausog na kasi ng bahagya ang bintana paloob. Ang bihira naman si Papa. Di man lang nagising sa ingay. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ang bintana. Tumingin ako sa labas at tanging kadiliman lang ang nakita. Pero nang umihip ang hangin, nakaamoy ako na para bang malansa. Hindi naman siya mabaho pero sadyang kakaiba lang talaga ang amoy. Sinarado ko na lang ulit ang bintana. Dahil hindi na ako makatulog sa mga oras na yon, naisipan ko na lang na bumaba. Pagdating ko ng sala, naabutan ko si Francis at iba pa naming pinsan. Naglalaro sila ng baraha. Sandaling tumigil si Francis at nilapitan ako. Oh, bakit gising ka pa? May kailangan ka ba? Oh, wala naman. Nagising lang ako kasi may naririnig akong ingay sa bintana kanina eh. Ano yung ginagawa ninyo? Tong eats. Piso-piso lang. Marunong ka ba? Hindi kasi ako marunong yan eh. Ganun ba? O sige, kumain ka na lang. May nilutong sopas kanina si Lola Miriam sa kusina. Oh sige, maraming salamat ah. Agad akong nagtungo sa kusina dahil kumakalam na rin talaga ang sikmura ko. Kukuha na sana ako ng plato pero napansin ko sa labas ng maliit na bintana na parang may taong nakasilip doon. Hindi pa ako nakontento at nilapitan ko talaga. Akala ko nung una ay baka anino lang yon. Pero napaatras ako nang marinig kong parang tumawa siya ng mahina. Sa takot ko ay binalikan ko kagad sina Francis sa sala. Francis, may tao yata ron sa bintana ng kusina. May nakasilip na tao tapos tumatawa. Walang salisalita si Francis. Tumayo agad siya at may kinuha siyang itak sa ilalim ng sofa. Sumunod din sa amin ang iba ko pang mga pinsan. Nagpunta kami doon sa bintana ng kusina pero wala na kaming inabutan. May mga bakas sa mga paa ng tao roon dahil medyo basa ang lupa. Indikasyon na may tao talagang nandun at hindi guni-guni ko lang. Ibig sabihin, tao talaga yung nakita ko. Bukas, sasabihin ko ito kay Tita Nora. Naguguluhan ako noong mga sandaling yon. Bakas na bakas kasi sa kanilang muka ang pagkabahala. Nalilito ko kasi kung simpleng tao lang naman ang nakita ko, hindi naman sila parang mga batang namumutla sa takot.
Palagay ko talaga noon ay may hindi talaga sila sinasabi. Bumuntong hininga na lang ako at saka bumalik na rin kami sa sala. Nakisali na lang ako sa kanila kahit hindi ako marunong. Nilibang ko na rin ang sarili ko para makalimot kahit na papaano. Pagsikat ng araw, dumating na si Lola Miriam. May mga kasama siyang kamag-anak din namin na may mga dalang mga karne. Medyo na-weirduhan lang ako kasi sa Maynila, kape at biskwit ang makikita sa lamesa. Pero sa probinsya, naghahanda sila na parang may okasyon lang. Ang paliwanag sa akin ni Francis, ganoon ang paniniwala ni Tita Miriam, na dapat kapag may patay, masasarap na pagkain ang nakahain para hindi nalulungkot ang kaluluwa. Nakatulog ka na ba na maayos? Nagulat ako nang bigla akong kausapin ni Lola Miriam habang nagkakape ako. Opo, nakatulog naman po ako na maayos. Sige, dahil nagpapahinga na si Francis ngayon, ikaw ang bumili ng maraming uling sa bayan. Sabayan mo na lang rin ng isda, ha? Alam mo ba ang bayan? Opo. Nagkunwari akong alam ko kasi iniisip ko na kapag sinabi kong hindi, baka magalit sa akin si Lola Miriam. Nagpaalam ako kay Papa. Kinuha ko sa kanya ang susi ng sasakyan namin. Mag-isa lang akong babiyahe kaya medyo kabado ako ng bahagya. Nang makalabas na ako sa baryo Santa Mariano, natanaw ko ang sinasabi nilang Santa Barbara na baryo. Naisip ko kasi na mas malapit ang daan kaysa sa sinasabi ng lalaki sa amin na kabilang daan, na hindi ko rin naman alam kung saan patungo. Kaya hindi ko inintindi ang sinabi sa amin ng lalaki. Isa pa, umaga naman nun. Sa isip ko, wala naman sigurong nang-hold up na tirik ang araw sa probinsya. Marahan lang ang pagmamaneho ko. Medyo lulubak-lubak na rin kasi ang parting yon. Sa bukana pa lang ng baryo, may mga nakita na akong tao. Nagkaroon ako ng pagkailang na makita ko silang lahat na lumabas ng bakuran. Tapos nakatingin lahat sa sasakyan ko. Ngayon lang ba sila nakakita ng ganitong sasakyan? Lumang model na ito ah. Nang napagtanto ko na lang na hindi pala sila sa sasakyan interesado, kundi sa kung sino ang nagmamaneho nito. Mas lalong bumagal ang pagpapatakbo ko nang may ilang parang gusto akong harangan. Mga ignorante ba yung mga tao rito? Nakita ko ang mga mata nila na parang nanlilisik. Parang gusto nila akong palabasin. Hoy! Pulis kayo dyan! Nang bumomba ako ng malakas, nagsialisan sila sa gitna. Sinamantala ko na ang pagkakataong yon para mas bilisan ang pagmamaneho. Wala na akong pakialam kung umuga-uga ako sa loob dahil sa mga lubak. Ang mahalaga sa akin ay ang makaalis sa daan na yon. Napalingon pa ako sa likuran. Hinahabol nila ako pero ang babagal nilang tumakbo. Parang silang mga zombie na gutom. Nakahinga ako ng maluwag nang makalagpas na ako sa Santa Barbara. Parang nagsisisi ako na doon ako dumaan. Saka ko lang din napagtanto na talagang may pinupunto ang sinasabi sa amin ng lalaking yon. Ang hindi ko lang alam ay kung anong klase ng mga tao ang nakatira doon. Magulo ang utak ko nang marating ko ang bayan. Mabuti na lang ay marunong ako magtanong-tanong. Kaya kahit na papaano, hindi rin naman ako naligaw-ligaw. Nabili ko ang lahat ng pinabibili ni Lola Miriam. At sa pagbalik ko, hindi na ako dumaan pa sa Santa Barbara. Sa kabilang daan na ako pumunta kahit na talagang mas mahaba ang tatahakin doon. Pagbalik ko sa bahay ni Lola Imelda, abala na ang lahat sa kanya-kanyang gawain. Kung titingnan mo mula sa labas, iisipin mong may pinagdiriwang nakaarawan. Malalaman mo lang na may patay pala kapag nakita ang kabaong sa sala. Nandiyan ka na pala. Ipasok mo na yan sa loob. Yung mga uling ibigay mo doon kay Training. Lola, ano po bang meron sa Santa Barbara? Malakas ang pagkakatanong ko. Biglang tumigil ang mga kamag-anak ko sa kani-kanilang ginagawa. Lahat sila ay nasa akin na ang tingin. Nakaramdam naman ako ng magkahalong hiya at pagkailang. Sa mga tingin nila, para akong may nagawang kasalanan. Bakit? Dumaan ka ba ron? Opo. Ay, tangang bata ito. Bakit ka dumaan doon? Nora, ano ba tong anak ni Dindo?
Hindi mo ba sinabi kay Dindo na huwag silang dadaan doon? Lumapit si Tita Nora sa akin. Wala bang sinabi sa iyo si Dindo? Sinabihan ko siya bago kayo pumunta rito ah. Wala po eh. Ano po bang meron doon? Ay Diyos ko, talaga to si Dindo oh. Naglakad pali si Tita Nora, habang si Lola Miriam naman ay ako ang pinagbuntungan. Wala ka pang isang araw dito pero ang dami mo nang ginagawang hindi kaaya-aya. Medyo nainis ako dahil pakiramdam ko napapahiya ako sa mga nakakarinig. Kung marami kayong gustong ipagbawal, sa akin nyo kasi sabihin kaagad. Makakalimutin si Papa eh, kaya hindi niya ako nasabihan. Wala akong kasalanan sa mga nagawa ko, pero siya lang ang kinakausap nyo tungkol sa mga hindi dapat gawin. May kasalanan din kayo eh, kaya wag nyo akong ipinapaya sa harap ng mga kamag-anak natin. Sige ho, papasok na ako. Napanganga na lamang si Lola Miriam. Hindi niya inakala na ganoon ang lalabas sa bibig ko. Yung iba naman naming mga kamag-anak na naroon, hindi rin alam ang gagawin. Nagulat din sila sa mga nasabi ko. Hindi ko pinagsisihan ang sinabi ko kay Lola Miriam. Minsan kasi kailangan din nating sagutin ng matatanda para malaman nilang hindi lahat ng sinasabi nila ay tama. Paggising ni Papa ay agad niya akong pinuntahan sa kusina. Mag-isa lang ako noon kasi tulog pa si Francis. Habang naghahalo ko ng niluluto ko, ay nilapitan ako ni Papa. Kinagot mo raw si Lola Miriam mo. Nakakainis na kasi. Ang harsh niya sa akin masyado. Hindi pa naman niya ako kilala. Hayaan mo na. Matanda na eh. Pasensya ka na. Kasalanan ko talaga yon. Bakit ba kasi bawal dumaan sa Santa Barbara? Alam niyo pa pala magmula kagabi, ang dami ko na kagad inisip. Yung doon sa kambing, yung sa sinabi ni Francis na may mga nilalang. Tapos, yung doon sa Santa Barbara. Ano ba talaga ang hindi ko alam? Ako na lang yata ang mangmang dito eh. Hindi ko ba deserve na malaman yun eh? Parte naman ako ng pamilyang to. Mga aswang anak. Bigla kong tinigil ang paghahalo. Ha? Aswang po? Manggagamot ang Lola Imelda mo. Marami siyang aswang na naitaboy at napatay. Dahilan para kamuhian siya ng karamihan sa mga aswang. At ang Santa Barbara, lugar yun ng mga aswang. Na kahit mga pulis, hindi sila kayang palayasin doon. Aswang talaga? Huwag niyong sabihing aswang din yung nakita natin kagabi. Hindi naman malabo. Base sa Tita Nora mo mula nang mawala si nanay, marami nang lumalapit na aswang dito sa Santa Mariano. Inaalam siguro kung talagang ang Lola Imelda mo namatay dahil sa ginawa nila. O baka dahil sa simpleng sakit lang. Ano ba talaga kinamatay ni Lola Imelda? Lumapit pa sa akin si Papa at saka pabulong na nagsalita. Nilason siya ng aswang na nagpanggap na pasyente. Nagtayuan agad ang mga balahibo ko nang marinig yon. Hindi ko inaasahan ang katotohanan na sasabihin ni Papa. Nilason? Paano nangyari yun? Maraming paraan ng mga aswang. Hindi ko rin alam kung ano ang mga yon. Ngayon ko nga lang din alam na totoong aswang. Basta, naniwala lang ako kay Ate Nora. Anak, huwag kang maingay sa iba ha. Kasi hindi rin alam ng iba mong pinsan ang tunay na kinamatay ni nanay. Hindi pwedeng malaman din ng mga aswang na naging matagumpay sila sa panlalason kay nanay. Dahil kapag nalaman nila, mas lalakas ang loob nilang gamitin pa ang panlason nila sa ibang tao. Hindi naman ako madaldal eh. Makakaasa kayong wala akong pagsasabihan. Napasandal na lang ako sa pader at nakahawak sa baba. Tameme ako ng mga sandaling yon. Parang bigla ko na lang naisip na umuwi na kami kagad. Pero alam kong hindi pwede hanggat nakaburol pa si Lola Imelda. Para akong nawala ng lakas nung umagang yon. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko ang aswang. At kung papaanong nilaso ng mga aswang si Lola Imelda. Hapon na nang matapos ang lahat ng gawain. Kakarating lang din ni Francis noon nung nagpapahinga na ako. May mga dala siyang dahon ng saging. Ang weird talaga ng burol ni Lola Imelda. Magbo-boodle fight pa talaga. Nakatulog ka ba na maayos? Isakto lang. Alam ko na. Ang alin? Ang tungkol sa mga aswang. Bigla niya akong tinabihan sa sofa. Sinabi ba sa'yo ni Tito Dindo?
Oo. Buti naman alam mo na. Para kapag aalis ka, alam mo na dapat ka rin mag-ingat. Kailan pa nagkaroon ng mga aswang dito? Ilang araw bago kayo palisin dito sa Bicol. Natuklasan ni Lola at ng mga kapwa niya manggagamot na may mga aswang na napunta rito. Tinakop na mga aswang ang dating Santa Monela na ngayon ay Santa Barbara na. Mula nun, lagi na lang may namamatay. Minsan tao, pero madalas aswang. Takot ang mga aswang noon kina Lola. Kasi talagang kahit si Lola, kayang-kaya silang patayin eh. Pero ngayong wala na si Lola, kakaunti na lang ang mga manunugis at manggagamot. Kinakabahan kaming lahat na baka saka sila manggulo. Nako, nakakatakot pala dito. Ano kaya kung sa Maynila na lang din ako tumira? Total may mga property din naman si Lola dun eh. Naisip na yan nila Tita Nora. Pero hindi kasi pwedeng umalis dahil may kailangan pa silang mahanap eh. Mahanap? Mahanap na ano? Yun ang hindi ko rin alam. Narinig ko lang sa usapan ni Lola Miriam at ni Tita Nora. Tanong mo sa papa mo, baka alam niya. Naging abala kami sa araw na yon dahil maraming dumating na nakikiramay. Kabilang na roon ang ilang kasamahan daw ni Lola Imelda sa panggagamot. Nakita ko na kinakausap ni Tita Nora at Papa ang mga manggagamot. May mga binigay silang hindi ko malaman kung ano. Basta nakalagay yun sa supot. Pagdating ng 4:00 ng hapon, tinawag kaming dalawa ni Francis. Tumulong kami sa pagsasabit ng mga medyas na may laman ng pangontra daw ng aswang. Base pa kay Tita Nora, sa pamamagitan daw nun ay hindi makakalapit ang aswang sa bahay. Pero epekto lang daw yon sa loob ng 5 araw. Sakto pagkatapos ng libing ni Lola Imelda. Legit ba na gumagana ito? Tanong ko kay Francis na magkaroon kami ng pagkakataon na makalayo ng bahagya kina Papa. Di ko rin alam eh. Pero sabi naman ni Lola Imelda, epektibo raw mga pangontra na ginagawa ng mga kasamahan niya. Malalaman naman natin yan kapag hindi na bumalik yung nakita ko kanina. Kinagabihan, pagkatapos kong makipaglamay, ay nagpaalam na muna ako kay Francis na iidlip. Medyo masama din kasi ang pakiramdam ko noon. Ang kaso nga lang, 1 oras pa lang yata akong nakakatulog pero nagising na ako ulit. Naririnig ko kasi si Papa at si Tita Nora na nagtatalo. Hindi ako nakatiis. Lumabas ako ng kwarto at pinuntahan ko ang kabilang silid. Pinakinggan ko ang pinag-uusapan nila. Hindi tayo pwedeng magpakatanga rito at maghintay na biglang umatake ang mga aswang na yan, ate. Nilaso na nila si nanay. Ano pa pang hinihintay natin? Hindi pa ba sapat na dahilan yon para lahat kayo rito ay sa Maynila na lang magpatuloy? Hindi mo ko naiintindihan dahil wala ka naman ng maraming taon dito. Ako ang mas nakakakilala kay Mama. Alam kong mas lalong malulungkot si Mama kung aalis tayo at iiwan ang bahay na ito. Okay, sige. Hindi kayo aalis dito. Pero anong solusyon mo para mapuksay ang mga aswang na yan? Anong gagawin mo para maprotektahan ang pamilyang to? Hindi na tayo pwedeng umasa dun sa mga manggagamot. Sa kanila mismo nang galing na maging sila, nababahala na rin. Pero ang gusto ni Mama, mabura ang mga aswang na yan. Kung tatakas tayo, iniwan lang natin yung problema. Ang kulit mo naman, ate. Oo nga, pupuksain ng mga aswang na yan. Pero papaano nga, marunong ba kayong pumatay ng aswang? Hindi. O iyan ang problema. Gusto nyong gumante, pero wala naman kayong kaalam-alam kung paano. May naalala ko bago mamatay si Mama. Ang sabi niya, may isang bagay daw siyang panlaban sa mga aswang. Natsak na ikamamatay raw ng mga aswang kapag ginamot yon laban sa kanila. O ano naman yan? Baka sablay na naman yan. Hindi ko alam kung maniniwala ka, Dindo. Pero ang sabi niya sa akin, bago siya malagutan ng hininga, kailangan kong mahanap ang panty niya na may hiwaga. Saglit na nanahimik si Papa. Halatang maging siya ay iniisip pa rin niya kung seryoso ba talaga si Tita Nora sa sinabi niya. Habang ako naman, muntik na nila akong marinig. Buti na lang ay napigilan ko kagad ng matawa. Ate, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi ako nakikipagbiruan, ha? Seryoso ako. Kung ayaw mong maniwala, basahin mo itong habilin niya bago siya mawala. Mula sa siwang ng pinto ay nakita kong may iniabot na papel si Tita Nora.
Binasa rin naman kagad yun ni Papa. Panty? Putya naman oh. Niloloko ka lang yata ni nanay eh. Dindo, hindi nagloloko si Mama. Alam mo kung anong ugali niya. At saka, 1 taon mula nang umalis tayo para manirahan sa Manila, sinasabi na niya sa akin ang panty na yan. Oo na. Sabihin na natin na totoo nga ang panty na yan. Pero nasaan naman ang panty na yan? Sa dami ng panty ni nanay, hindi natin alam kung ano ron. Ang sabi niya sa akin ay wala rito ang panty na yon. Nasa ibang lugar daw. Malalaman daw natin kung saan kapag tinanong na natin yung isa niyang kasamahan na ang pangalan ay Paldo. Isa ring manggagamot na katulad niya. Oy sige, taga saan yung Paldo na yan? Taga Santa Felipe, ang pinakadulong baryo dito. Hindi ako makakasama bukas kung pupuntahan nyo. Ang isama mo doon, si Dondon at si Francis. Kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang papel ng panty na yon sa lahat ng nangyayari ngayon. Tumakbo ko palis at nang makitang palabas na sila, bumalik ako sa kwarto. Nang maramdaman kong bumababa na sila sa sala, ay saka lang ako natawa. Para akong timang na nasa sulok ng kama habang nakahawak sa tiyan. Niya, si Tita, panty ni Lola, panlaban sa mga aswang. Baka naman kasi walang laba-laba yung panty. Nangamoy na. Tapos kapag naamoy ng mga aswang, mamamatay sila sa bao. Grabe, aray ko. Halos kalahating minuto ang pinalipas ko bago ako lumabas ng kwartong yon. Hindi ko kasi malimutan yung mga narinig ko. Lalong-lalo na sa naging reaksyon ng tatay ko. Tinoon ko na lamang ang atensyon sa pag-aasikaso ng mga nakikipaglamay sa labas. Nilibang ko ang sarili ko. Nang makaramdam ng kaunting pagod ay hinanap ko si Francis. Nakita ko siya sa gilid ng bahay na namimigay ng sopas. Uy, halika nga. May tatanong ako sa'yo. Lumapit siya sa akin. Magsasalita na sana siya pero pareho kaming napatingin sa isa naming kamag-anak na kakarating lang. Mukha siyang natataranta nang pumasok siya sa loob. Nagmamadali naman kami ni Francis na pumunta rin doon. Ayon sa kamag-anak namin na yon, inatake raw ang isa rin naming kamag-anak na tricycle driver. Kritikal ang lagay dahil maraming tinamong sugat. Hindi ko alam kung anong klaseng aswang ang umataking yon. Pero base sa paglalarawan ng kamag-anak namin, mabangis daw at parabang gutom na gutom. Dahil sa nangyari, lahat ng mga tito sa pamilya namin ay nagsipaganda. Kanya-kanya silang kuha ng mga itak at kung ano-ano pang armas. Parang handa na sila sa posibilidad na pag-atake ng mga aswang na yon. Rinig mo naman yung sinabi kanina ni Ruben, di ba? Kaya ikaw, dito ka na muna sa bahay, walang lalabas. Paano yung lakad namin nila tita bukas? Nasabi na ba sa'yo ni ate? Hindi pa. Bakit mo alam? Alin yung tungkol sa panty ni Lola? Malamang narinig ko. Ang lakas kaya ng mga boses ninyo. O nga ba ron kay ate, kung totoo yun? Pero sige, puntahan niyo bukas yung sinasabi niyang si Paldo. Magdala na lang kayo ng patalim ha. Mahirap na, baka mamaya kayo pang atakihin sa daan. Umaatake rin ba yung mga yan kapag maliwanag at tirik ang araw? Hindi ko alam, pero mas maganda ng handa kayo. Pag may nangyaring masama sa iyo, nako, malilintikan ako sa mama mo eh. Hindi naging payapa ang gabing yon para sa lahat. Sa halip na makapagpahinga na ang iba, napuyat din sila para bantayan ang kani-kanilang pamilya. Samantala, nakita ko naman si Lolo Miriam na may daladalang isang sako. Base sa pagkakabitbit niya ay mukhang mabigat yon. Kaya naman lumapit agad kami ni Francis para tulungan siya. Mga itak ang laban yan. Ibigay niyo sa lahat ng kamag-anak natin dito. Para kung sakaling pumunta rito ang mga salot ngayong gabi, aba, magtatatagain din niyo. Sana kami na lang sana ang kumuha nito. Nagbitbit pa ho kayo tapos dumaan pa kayo sa madilim. Kaya ko naman yan. Anong tingin mo sa akin, mahina? Hindi naman po. Pero Lola, siya nga po pala. Pasensya na po sa mga nasabi. Wala kang kasalanan. Makakalimutin lang talaga ang tatay mo. O sige na, ipamigay mo na yan mamaya kapag wala na mga nakikipaglamay. Tumango na lang ako.
Pinasok na rin namin sa loob ng bahay ang sakong yon. Nang ilabas namin ang mga itak ay mukhang mga bago pa yon. Ito yata yung sinasabi ni Lola Miriam na binili niya sa bayan eh. Ayos din si Tia Miriam ah. Ano ba siya? Dating manunugis? Hindi po, Tito. Pero may malaki lang talaga siyang galit sa mga aswang. Kasi bukod sa pagkamatay ni Lola Imelda, pinatay din ng mga aswang ang mga alaga niyang baboy nung nakaraang Hulyo. Ah, kaya pala medyo masungit si Tia Miriam ah. Makakataga kaya ako ng mga aswang? Iniisip ko ba lang na kaharap ko sila? Natatakot na ako eh. Isipin mo na lang na sila yung dahilan kung bakit namatay si Lola Imelda. Pagkaalis ng mga nakikilamay, isa-isa namang pinamigay sa mga kamag-anak na naroon ang mga itak. Pagkatapos naman ay tumambay kaming lahat sa bakuran. Naghintay lang kami kung may darating o sisilip man lang na aswang. Hindi ba natin pwedeng puntahan na lang sila sa Santa Barbara? Di ba ang sabi mo, takot ka? Isa pa, patiwa ka lang gagawin natin kapag nagpunta tayo ron nang basta-basta lang. Baluarte nila yun eh. Kaya mas makakalamang sila. Maliban na lang kung may mga kasama tayong may mga kaalaman talaga. Nung inutusan ako ni Lola Miriam, hinabol ako ng mga tao ron. Pakiramdam ko, mga aswang sila. Ang lilisik ang mga mata eh. Pero ang pinagtataka ko, bakit sila parang mga nanghihina? Hindi na ba sila nakakakain ng maayos? Sa sinabi kong yun ay napaayos ng upo si Francis. Ha? Nangihina sila? Oo. Hindi nila ako nahabol nung umandar na ako ng mabilis eh. Hindi kaya yung mga aswang na nambibiktima ngayon ay sila na lang ang natitirang mga malalakas? Kung mahina na pala yung karamihan sa kanila, mas magiging madali ang pagkapanalo natin sa kanila. Eh anong gagawin? May gagawin ba tayo mga orasyon? O kung ano-anong kaek-ekan? Wala rin naman akong alam sa mga ganyan. Tanging ang mga kapwa manggagamot ni Lola Imelda ang makakasagot sa mga tanong mo. Excited na ako bukas. Excited saan? Bakit? Hindi ka pa ba nasasabihan ng Tita Nora? Nasabihan saan? Wala pa siyang sinasabi. Tungkol dun sa panty ni Lola na mahiwaga raw. Ano? Panty? Tumitig lang sa akin si Francis ng ilang segundo. Parang inalam niya kung talaga bang seryoso ang sinabi ko. Narinig ko kasi yung usapan ni Papa at ni Tita. Yung panty daw ni Lola ang matinding panlaban sa mga aswang. Hindi pa ako tapos magsalita nang biglang tumawa ng malakas si Francis. Nakalimutan na niyang nasa burol kami ni Lola. Maging ako ay nagulat din sa naging reaksyon niya. Ang buong akala ko kasi ay seryoso lang talaga siya palagi. Uy, manahimik ka nga. Baka bumangon si Lola dyan. Sampaling ka. Auntie, sure ka ba? Ay naku, bahala ka nga sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Basta bukas aalis tayo. Sasabihan ka ni Tita Nora. Pasensya na kung natawa ako. First time ko lang kasi makarinig ng panty na panlaban sa aswang eh. Marunong ka rin palang tumawa, no? Akala ko pinaglihi ka sa samahan ng loob eh. Napapailing na lang ako sa kanya. Lumipas pa ang mga sandali pero wala namang dumalaw na aswang. Ang hinala nila, baka nakatunog ang mga aswang na nakahanda na kami. Pero ang hinala naman ng iba naming kamag-anak, isang beses lang sila umaatake sa isang pagkakataon. Kapag meron na silang nabiktima, tumitigil na sila pansamantala. Nung naroon ako kabanong, hindi ko talaga alam ang gagawin ko para makatulong. Bukod sa wala akong alam sa aswang, naduduwag din ako sa tuwing maiisip ko pa lang sila. Kinakabahan ako noon ng sobra. Pero sa tuwing iniisip ko ang ginawa nila kay Lola Imelda, para ako nagkakaroon ng lakas ng loob na lumaban. Kahit hindi ko naman talaga alam kung papaano. 6:00 pa lang ng umaga ay mulat na ang mga mata ko. Kasama ko na natutulog si Francis sa kwarto kaya ginising ko na rin siya kaagad. Nagtaka nga si Tita Nora kasi wala pa siyang sinasabi, nakahanda na kami. Ate, ikaw na bahala sa dalawang yan ha. Hoy, kayong dalawa. Kayo na rin ang bahala dito sa tita nyo. Huwag po kayong maglala. Babantayan po namin ng isa't isa. Umalis na rin kami gamit ang sasakyan namin ni Papa. Siyempre, ako ang nagmamaneho. Tiningnan ko si Tita Nora sa likod gamit ang salamin. Pansin ko na parang kabado siya. Masyado siyang tahimik. Si Francis naman, kalmado lang at parang inaantok pa rin.
Bumuntong hininga na lang ako at palihim na nagdasal na sana ay walang mangyaring masama sa pag-alis namin. Lumipas ang mga sandali. Halos 1 oras na kaming nasa biyahe. Bukod sa malayo talaga ang baryo ng Santa Felipe, malubak din ang mga daan. Kaya wala akong choice kundi ang bagalan ang pagpapatakbo. Tita Nora, malapit na po ba tayo? O tama ba yung dinadaanan natin? Tama naman ang dinadaanan natin. Kaunti na lang at malapit na rin naman tayo. Palihim akong nadismaya. Buong akala ko kasi minuto na lang ang bibilangin namin. Hindi ko naman inakala na karamihan pala sa mga kalye doon ay hindi maayos. Tita Nora, alam niyo po ba kung anong uri ng mga aswang ang nasa Santa Barbara? Nakita ko ang nababahalang mukha ni Tita Nora. Bago siya sumagot, sa puntong yon ramdam ko ang hirap niya. Naisip ko nga kung gaano kabigat sa kanya yung mga araw na kasama niya si Lola Imelda. Tapos pinoproblema pa nila ang mga aswang. Base kay Mama, halo-halong aswang ang naroon. Pero ang malalakas ay yung mga lalaking aswang. Sila ang mga nambibiktima at may lakas ng loob na lumabas sa kanilang baryo. Mga wala silang sinasanto. Kapag gutom sila, kakainin ka nila ng walang pagdadalawang isip. Sa totoo lang, natatakot ako eh. Pero kung hindi siguro kami umuwi ng Maynila noon, hindi siguro ako maduduwag eh. Kung hindi kayo nagtungo sa Maynila, baka kayo ang unang napahamak. Inaatake ng mga aswang noon ang mga kamag-anak nating may pamilya. Bumuntong hininga si Tita Nora. Doon na natuldukan ng usapan na yon. Hindi na lang din kami nagsalita ni Francis dahil pansin naming nagiging emosyonal na si Tita Nora. Hindi nagtagal, nakapasok na kami ng baryo Santa Felipe. Kumpara sa ibang baryo, mas marami ang mga kabahayan doon. Pero matataas din ang mga puno sa paligid. Nagtanong-tanong kami sa mga taong nadadaanan namin. Sa kakatanong namin ay napunta kami sa gilid ng ilog na kung saan may isang bukod tanging bahay ang nakatirik doon. Ang daming bahay doon. Dito niya pa napiling tumira. Paano kapag tumaas ang tubig? Gusto kasi ng mga albularyo o manggagamot na medyo dumidistansya sa mga tao eh. Ganyan din si Lola Imelda noon, sabi ni Mama. Pero mula na mag-apo siya, naging malapit siya sa mga tao. Umayos na kayong dalawa. Mainitin ang ulo ni Ma'am Paldo. Kaya kaunting galaw niyo lang ng hindi maayos, pwede na siyang mairita. Naglakad na kami palapit sa bahay na naroon. Nakailang ulit pa kaming tumawag sa loob. Nang si Tita na ang sumigaw, ay sumilip sa pintuan ng isang matandang lalaki na maraming tattoo sa katawan. Parang kasing edad niya lang si Lola Miriam. Puti na rin ang buhok niya at marami at medyo may kahabaan na rin ang bigote at balbas. Magandang umaga po, Ma'am Paldo. Ako po si Nora. Nakita na po tayo dati. Anak po ako ni Imelda. Naalala niyo po ba ako? Tumingin ng maigi si Ma'am Paldo kay Tita. Ikaw nga, ang anak ni Imelda na lagi niya kasama sa tuwing mapupunta rito. O yan o, kailangan mo at bakit ka naririto? Si nanay po kasi, wala na. Napanganga ang matanda. Baka sa kanyang muka ang labis na pagkagulat. Pinapasok na muna kami sa loob ng kanyang bahay. Pinakilala kami saglit ni Tita Nora. At saka na ipinaliwanag ni Tita Nora kung ano ang nangyari sa lola namin. Walang iya talaga mga aswang na yan. Alam nila na malaking banta sa kanila si Imelda dahil sa galing niyang gumawa ng mga gamot. Magaling din si Imelda humawak ng itak. Kaya ayon, siya ang inuna ng mga salot. Kaya nga ho nandito kami. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Ano bang magagawa ko para sa inyo? Tungkol po sa panty ni nanay. Pagsabing yun ni Tita Nora ay bigla kaming natawa ni Francis. Pinigilan naman namin pero napatingin na silang dalawa. Masama ang tingin ni Ma'am Paldo. Para bang kung may sapat lang siyang lakas, ibabalibag niya kami. Pamangkin mo talaga ang dalawang siraulo na ito. Pasensya na po sa reaksyon nila. Ano ba? Sinabi ko magtinho kayo. Naaalibadbaran ako sa dalawang ito. Bago tayo dumako sa pinag-uusapan natin, pwede ko bang masapak ang dalawang ito?
Nagiinit ang bombonan ko rito eh. Biglang sinuntok ni Mampaldo ang lamesa. Napatayo nga kaming tatlo. Tinulak na lang kami ni Tita palabas ng bahay na yon. Huwag kayong papakita sa akin. Babasagin ko yung mga mukha ninyo. Pasensya na po talaga. Pumuesto kami ni Francis sa tapat ng bintana. Doon na lamang kami nakinig. Natatawa-tawa pa rin kami noon pero pinipigilan na rin naming matawa. Pasensya ka na. Matagal-tagal na rin mula nang huling mag-init ang ulo ko. Sinubukan ko lang kung marunong pa akong magalit. O sige, pag-usapan na natin ang tungkol sa panty ng nanay mo. Nabanggit sa akin noon ni Mama ang tungkol sa panty na yon. Ang sabi niya, yun daw ang makakapuksa sa mga aswang. Pero hindi ko naman alam kung papaano yung gagamitin. Sandaling hindi nagsalita si Mampaldo. Habang palihim kaming nakikinig ni Francis ay pabulong ko siyang tinanong. Ikaw Francis, ano sa tingin mo ang paraan para magamit ang panty ni Lola? Baka kailangan suotin kahit na walang laba-laba. Hindi. Baka pipigaan sa tubig tapos ipapainom ang katas sa mga aswang. Tinakpan ko na lang ang bibig ko at saka ibinalik ang atensyon kina Tita at Mampaldo. Ang panty na yon ay hindi basta-basta panty lang. May kakaibang basbas ang panty na yon. Naalala ko kung papaano naging espesyal ang bagay na yon. Galing kami sa isang sapa sa Pangasinan noon. Ang sabi, mahiwaga ang sapa na yon. Naligo kami ng mama mo sa sapa. Suot niya ang panty niyang yon nung oras na yon. Pero maya-maya lang naramdaman niya na biglang uminit. Bigla ring nagliwanag. Maging ang iba naming kasama, nagtaka rin. Sa lahat kasi ng may panloob, sa kanya lang ang umiilaw. Pagkatapos ng ligo namin na yon, kinabukasan muli akong kinausap ng mama mo. Sabi niya, sinabi raw ng diwata sa panaginip niya na mahiwaga ang panty niya. Panlaban daw yon sa mga aswang. Pero iepekto lang daw yon kapag wala na siya sa mundo. At mawawalang epekto noon kapag nabasa na ulit ng tubig ang panty. Magmula noon hindi na nga nilabhan ng mama mo ang panty. Itinago niya yon sa isang kuweba malapit sa baryo na ito. Pwede niyo bang sabihin sa amin kung nasaan ang kuweba? Sige, sasamahan ko kayo. Kapag nakuha na natin ang panty niya, saka ko sasabihin sa inyo ang paraan kung papaano yung gagamitin laban sa mga aswang. Maraming salamat po, Mang Paldo. Ang kaso nga lang, gabi lang tayo pwedeng pumunta sa kuweba. Yung lugar kasi na madadaanan natin parang may taong siraulo. Ayaw nila na may dayo. Pinapatay nila. Kaya para hindi tayo kagad makita, mamayang gabi tayo aalis. Nagkatinginan kaming dalawa ni Francis. Pareho kaming hindi gusto ang ideya na yon. Mahaba-haba pa kasi ang oras. Umaga pa lang noon at kung maghihintay kami, malamang sa malamang ay mababagot lang kami. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa ay lumabas na rin si Tita Nora at Mampaldo. Natataranta kaming tumakbo sa upuan at umayos ng upo. Nagpanggap lang kami na walang narinig. Mamayang gabi pa natin pupuntahan ang kinaroroonan ng panty ni Mama. Kaya gagabihin din tayo sa pag-uwi. Kung ayaw niyong sumama, pwede na kayong umuwi. Nagtanguan kami ni Francis. Nagkasundo kami na sasamahan pa rin namin si Tita. Hindi po, dito lang kami kasama niyo. Mahirap na. Baka mamaya may asong na umatake sa inyo. Katulad ng pangako namin kay Tito Dindo, babantayan ka po namin, Tita. Aba, ayos naman pala ang dalawang siraulo na ito Halika kayo. May ipapagawa ko sa inyo. Ano po yun? Nakikita niyo ang kahoy na yon? Itambak niyo yan sa likuran ng bahay ko. Pero, aangal ka. Ay, hindi naman po. Huy, Francis, samahan mo ko ha. Ikaw, samahan mo to. Titingin-tingin ka dyan, anong akala mo, ligtas ka? Tita Nora lang po ako sumusunod Abay, siraulo pala to Ay Dora, utusan mo nga. Sige na Francis, samahan mo na si Dondon.
Iiling-iling na lamang na naglakad kaming dalawa papunta sa mga nakatambak na kahoy. Medyo inis na ako noon dahil ang angas masyado ng Mang Paldo na yon. Tinitingnan ko siya ng palihim. Base sa pangangatawan niya, halatang hindi rin siya basta-basta. May muscle pa na matino kahit na may edad na rin. Binilisan na lang namin ni Francis ang paghahakot ng kahoy patungo sa likod bahay. Ilang minuto lang ay natapos na rin namin yon. Pagbalik namin sa tapat ng bakuran ay nagluluto pa si Mang Paldo ng karne. Nag-uusap sila ni Tita Nora habang nasa lutuan. Nakahinga kami ng maluwag nang makitang ngumingiti naman pala ang manong na yon. What if yan palang lolo natin, no? Ano ka ba? Nauna nang namatay si Lolo Ismael kaysa kay Lola Imelda. What if nga lang eh. Seryoso mo naman? Mabilis na lumipas ang mga sandali. Nananghalian na rin kaming apat. Makakaharap kami sa iisang lamesa sa bakuran. Para kami mga babae kumilos ni Francis. Nakatingin sa amin si Mang Paldo kaya sobrang pag-iingat namin. Ay, kayong dalawa. Kayo ang magiging daan para mapuksan natin ang mga lintik na mga aswang na yon. Mawalang galang na po. Pero ano pong ibig niyong sabihin? Kaya umayos kayong dalawa. Kasi kung ngayon pa lang ay pinagtatawanan na ninyo ang seryosong bagay, baka hindi nyo gawing seryosong ipapagawa ko sa inyo. Sa ngayon, kumain na muna kayo. Masarap ang lutong sinigang ni Mang Paldo. Mas masarap pa yon sa sinigang ni Papa na sobrang dami ng sabaw. Pagkatapos namin kumain, tinulungan na rin naming magsibak ng kahoy si Mang Paldo. Nang sa ganon, hindi na siya magsisibak pa kapag umalis na kami. Sumapit ang kinagabihan. Naganda na rin kami para sa pag-alis. Dito na mas lalong umandar ang kaba sa kalooban ko. Pansin ko rin kay Tita at Francis na maging sila ay may pangamba na ring nararamdaman. Tanging si Mang Paldo lang ang mukhang hindi kinakabahan. Parang sanay na siya sa mga ganoong klase ng sitwasyon. Umanda kayo. Ayaw ko ng tatanga-tanga ha. Naintindihan niyo ba? Nakarating kami sa sinasabing lugar kung saan naroon ang kuweba na kinalalagyan ng panty ni Lola. Ang sabi ni Mang Paldo, kaya doon naisipang ilagay ni Lola Imelda ay dahil alam niyang ligtas ang panty niya roon. Dahil nga halos lahat ng tao roon ay ayaw na may mga dayo. Natanaw agad namin ang kaguluhan doon. May mga nag-aaway, nagbabatuhan ng kung ano-ano. Hindi na lang namin pinansin kasi ayon ulit kay Mang Paldo, normal na raw sa lugar na yon ang ganon. Para hindi kami makita at makaiwas kami sa posibleng gulo na kasangkutan namin, dumaan kami sa pinakagilid ng kalye, na kung saan madilim at sa likuran na mismo ng halamanan. Pagdahan-dahan kayo. Sabog sa pinagbabawal na gamot ang karamihan dito, kaya malalakas ang pandinig ng mga yan. Nang marating na namin ang mga nagkakagulo, umusbong na rin ang kaba sa dibdib ko. Muntikan pa kaming tamaan ng lumilipad na bote. Wala kaming ibang iniintindi kundi ang pakay namin. Nag-focus lang kami hanggang sa malagpasan na namin ang maraming tao na nagkakagulo. Lumiko na kami sa liblib na lugar. Papunta na yon sa sinasabi sa amin. Makalipas lang ng halos 3 minuto, narating na rin namin yon. Binuksan agad ni Mang Paldo ang daladala niyang lampara. Agad kaming pumasok sa loob ng kuweba. Hindi nagtagal, tumigil na rin kami sa tapat ng mataas na pader. Tumingala kami at doon namin nakita ang nakasabit na panty ni Lola. Halos magkulay itim na yon. Kahit ang sabi ni Tita Nora ay kulay puti naman. Sobrang dami na siguro ng libag noong hinubad yun ni Lola. Ito na ang panty ni Imelda. Ang mahiwagang panty na walang laba-laba. Nakakatawa man ang sinabi niya, pero nagawa na rin naming magseryoso. Kumuha kami ni Francis ng kawayan sa labas at sinungkit namin ang panty ni Lola. Paghawak ko pa lang, amoy na amoy ko na parang maghahatid sa akin yun sa impyerno. Tinis ko na lang ang amoy at saka binigay ko na rin kay Mang Paldo. Inamoy din yun ni Mang Paldo sabay sabing, ang mabahong nakaraan. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Nagmadali na kaming makabalik sa bahay ni Mang Paldo. Pagdating namin,
Nagpakulo siya kagad ng tubig. Tapos kami naman ay inutusan niyang kumuha ng dahon ng kaimito, bayabas, sampalok at mangga. Hinalo ni Mang Paldo mga dahong yon sa pinakulong tubig. Pagkatapos, may kinuha rin siyang dugo raw ng mga hayop na nakalagay naman sa bote. Hinalo-halo niya yon habang namumuti pa ang mga mata niya. Maya-maya pa, nang maging maligamgam na nga ang tubig, nilagay naman niya ang bawang na dinurog. Sa kanya nilublob ang panty ni Lola. Pagpiga niya, doon lumabas ang pinakamabahong amoy. Napapailing na lang ako noon. Grabe kasi talaga ang panty ni Lola. Napaisip pa nga ako noon kung puro libag na ba ang singit niya. Piniga-pigaan pa ni Mang Paldo ang panty ni Lola habang sa parang kumakatas na yon. Nangitim na rin ang tubig. Tapos nagdasal-dasal na naman si Mang Paldo habang wala na naman ang itim sa mata. Mahabaging Diyos ng sangkatauhan, ang pambihirang dumi ay bigyan mo ng kapangyarihan. O Panginoon, ito ang panty niya noon. Imelda ang pangalan, diwata sa sapa siya'y naibigan. Kaya aking hiling, kami iyong tulungan. Katas ng panty sana'y magdulot ng kapayapaan. Parang nakaramdam na matinding pagod si Mang Paldo matapos niyang sabihin ng mga yon. Napatukod ang dalawa niyang kamay sa lamesa. Hingal na hingal siyang nagsalita. Kayong dalawang binata kayo. Para magkasilbi kayo at matuwa naman ako sa inyo, pumunta kayo sa Santa Barbara. Di po ba baryo ng mga aswang doon? Delikado po ron. Magsasagawa sila ng pagdiriwang ngayon. Dahil tuwing huling araw ng buwan, para sa kanila kaarawan nilang lahat. Sasamantalahin natin yon para magamit na natin tong kinatasang panty ni Imelda. Ano pong gagawin namin? Hahanapin nyo sa Santa Barbara ang balon na siyang ginagamit nilang pag-inom. Tapos, ibubuhos nyo itong katas ng panty ni Imelda. Kapag ininom na nila yon, tsak na ang kamatayan nila. Nagkatinginan kami ni Francis. Pareho kaming kabado nung mga sandaling yon. Pero para kay Lola Imelda at sa iba pang biktima, nilakasan na lang namin ang aming loob. Sige po, gagawin po namin. Dumaan kayo sa madilim. Huwag kayong dadaan sa karaniwang kalye na dinadaanan nila. Madali nila kayong makikita sa ganon. Kahit na anong mangyari, wala kayong ibang gagawin kundi ang maibuhos ito sa balon nila. Tumakas na kayo kagad pagkatapos, ha? Mag-iingat kayo. Huwag kalimutang tumawag sa Panginoon sa oras ng kagipitan. Opo, mag-iingat po kami. At makakaasa kayong magiging matagumpay ang gagawin naming to. Sige na, lumakad na kayo. Sa mga ganitong oras ay nagsisimula na sila. Nagkatanguan kami ni Francis. Kabado man ay buo pa rin ang aming loob. Umalis na rin kami ni Francis. Isinabay na namin si tita since nakasasakyan naman kami. Binaba na lang namin siya sa tapat ng bahay ni Lola Imelda. Bumiyahe rin kami agad pagkatapos noon. At nang matanaw na namin ang bukana ng Santa Barbara, pinarada ko na muna ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kinuha na namin ang mga itak na nasa likuran. Sinukbit na namin yon sa tagiliran namin. Binitbit na rin namin ang 1 galon ng kinatasang panty ni Lola. Kagaya ng paalala sa amin ni Mang Paldo, humanap kami ng mas ligtas na daan. Sumuot kami sa halamanan hanggang sa di na namin namalayan na nasa gubat na pala kami. Oh, gubat na to Francis ah. Alam mo pa ba pabalik? Hindi na tayo babalik. Diretsuin na lang natin to. Sa Santa Barbara pa rin naman ang tagos nito eh. Saan naman kaya natin nahanapin yung balon na yon? Malakas ang kutob ko na nasa dulong banda na naman yon ng baryo nila. Ay nako, kainis. Lagi na lang nasa dulo. Binilisan na lang namin ang paglalakad. Nang subukan naming sumilip sa baryo ng mga taga roon, nakita namin ang mga tao sa labas. Ang iba ay nakatayo lang, ang iba naman ay naglalakad. Pero kagaya ng nakita ko nung una, parang hinang-hina sila. Wala na siguro silang kinakain. Kaya magandang pagkakataon yun para sa atin. Lalo pat mukhang tubig na lang talagang sumasalba sa karamihan sa kanila. Pero
Huwag tayong kampante ha. May iba pa ring aswang na malalakas. Mga aswang na hanggang ngayon nakakakain pa rin ng karne. Maingat kaming nagpatuloy sa paglalakad, pero napatigil kami nang may makasalubong kaming isang lalaki. Matangkad siya, pero payat. Hindi man siya nagsasalita pero alam na naming isa rin siyang aswang. Mga ilang sandali lang, gigewang-gewang siyang lumapit sa amin. Dahil mahina siya at walang gaanong kontrol, hindi niya agad kami nahawakan. Binunot na namin ang itak namin. Sa pagkakataong yon, nakaramdam na siya ng takot sa amin. Hindi siya agad nakatayo nang makita niyang may hawak na kaming itak. Hoy, aswang ka, di ba? Sige, subukan mong gumawa ng masama, tatagain ka namin. Nang tatangkain sana ng aswang na aalis siya, biglang umamba si Francis ng taga. Parang batang maiyak-iyak naman ang aswang na yon. Hindi kita papatayin kung ituturo mo sa amin ang kilalalagyan ng balon ninyong mga aswang. Biglang sumenyas ang aswang. Mabuti na lang at nakakaintindi si Francis ng sign language. Hindi siya nakakapagsalita, pero ang sabi niya, pagdating daw natin sa dulong bahagi ng Santa Barbara, kumanan tayo. Malapit daw sa ilog ang balon. Pambihira, nakita mo pa yung sign language niya, ang dilim-dilim. May ex-girlfriend ako noon na kagaya ng kalagayan niya, kaya kabisado ko na yung mga ganyan. Aalis na sana kami pero bigla kaming nilundagan ng aswang. Akmang kakagatin na niya si Francis nang sipain ko siya. Naalis ko siya sa ibabaw ni Francis. Galit na galit si Francis. Walang pag-aalinlangan niyang nilusob ang aswang na yon at tinaga niya. Tagas kagad ang dugo ng aswang. Ayoko sa lahat yung traitor Mukhang may pinag-uugutan ka. Halika na! Wala na kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Binilisan na namin ang paglalakad. Nagsasalitan na lang kami ng pagbitbit ng galon. Nung mga sandaling yon, nasa parte na kami ng lugar na kung saan mas maraming aswang ang nasa labas ng kanilang bahay. Ang iba sa kanila ay umaangil. Mga umaatungal at parang nagmamakaawang makakain. Ang problema pa namin, pwede kami makita ng mga yon kung lalabas kami. Wala naman kaming ibang pagpipilian kundi lumabas sa pinagtataguan namin. Yun lang ang paraan para makarating na kami sa dulo. Alam ko na, mag-zombie-zombian tayo. Gayahin natin kilos nila habang naglalakad tayo. May dala-dala tayong galon? May dala tayong itak? Seryoso ka ba? Ano naman, hindi naman sila mag-iisip na tao tayo. Isa pa, may talsik tayo ng dugo ng aswang. Maamoy nila tayong aswang. Hindi ba? Tama ako? Kapag tayo napaamak, kasalanan mo Basta gayahin mo na lang ang lakad ko. Nauna na akong naglakad. Ginaya ko mga zombie na napapanood ko na lang sa mga pelikula. Naging epektibo naman yon kahit na mukhang naghihinala sila sa amin. Nang malagpasan na rin namin sila, ay saka lang kami nakahinga ng maluwag. Sabi sa'yo effective yun Tumakbo na kami papunta sa dulo. Nang narating namin ang ilog, ilang lakaran lang nakita na rin namin ang balon. Wala kaming sinayang na pagkakataon ni Francis. Binuhos agad namin ang laman ng galon. Nang maubos na namin yon, naramdaman na lang namin na may aswang sa likuran namin. Di kagaya ng ibang aswang, higit na mas maliksi at mas malakas siya. Bigla na lang niyang binalibag si Francis. Bago pa siya makalapit sa akin, ay tinaga ko siya. Tinamaan siya sa braso. Napatigil siya sandali, pero hindi niya inindayon. Sa halip, sumugod din siya sa akin. Sinakal niya ako. Iniangat sa ere. Mabuti na lang ay nakatayo kagad si Francis. Tinaga niya sa likuran ng aswang. Pagkabitaw naman sa akin ng aswang, tinaga ko rin siya sa bandang leeg. Pero sadyang matibay talaga ang aswang na yon. Nakakatayo pa rin siya kahit na marami na siyang sugat. Ikaw na tumapos! Inigupit ko lang ng malakas ang aswang at tinamaan siya ulit sa leeg. At sa pagkakataong yon ay tuluyan na siyang bumagsak sa lapag. Nang makita namin na maraming aswang, nagmamadali kaming makaalis. Tumawid kami sa kabilang ilog. Sinubukan nila kaming habulin, pero dahil karamihan sa kanila ay nangihina na, hindi pa rin sila nakaabot pa sa amin.
Dinerecho na lang namin ang direksyon. Tumagos kami sa Santa Rosa na baryo. Kampante na kami dahil puro tao na ang nakatira doon. Kahit na malayo ang labasan ay tiniis namin. Halos 15 minutos na lakaran. Nakabalik na rin kami sa sasakyan. Kabado kaming umalis doon pero may halong tuwa sa kalooban namin. Nabigyan na namin ng hustisya ang kamatayan ni Lola Imelda at ng iba pang naging biktima. Masaya kaming sinalubong ni Tita Nora at Papa. Tuwang-tuwa sila nang malaman na nagtagumpay kami sa ginawa namin. Maraming salamat naman at ligtas kayong nakabalik. Mga tunay na kayong lalaki sa pamilyang ito. Matatahimik na po ba ang baryo? Makakamit na rin natin ang katahimikan dahil sa kinatasang panty ni Nanay Imelda. Sa puntong yun ay sabay-sabay na kaming natawa nila Papa at Francis. Pero natigil din kami kaagad nang biglang magpatay-sindi ang ilaw sa bakuran. Nagsorry kami kaagad dahil baka naggalit si Lola Imelda. Kinabukasan, kinausap din kami ni Lola Miriam. Pinasalamatan niya kami sa ginawa namin. Naroon pa nga siya nang binigay sa amin ng 2 medalyon. Sinuot namin yon bilang tanda ng paggalang sa kanya. Nang mailibing na si Lola Imelda, 2 araw ang nakalipas, nabalitaan din namin sa ibang tao na parang naging abandonado na ang Santa Barbara. Lahat ng aswang ay natagpo ang patay at palutang-lutang sa ilog. Dahil doon, alam naming nakangiting umakyat si Lola Imelda sa langit. Sa wakas, nakamit na rin ng mga taga-baryo ang kapayapaan na para sa kanila. Ay, salamat. Makakauwi na rin tayo ng Maynila na maluwag ang kalooban. Parang gusto kong maging manunugis pa. Bigla akong binatukan ni Papa. Siraulo, may negosyo tayong iniwan. Gusto mo bang tayo naman tugisin ng mama mo? Napakamot na lamang ako sa ulo. Makalipas ang 2 araw, nagpaalam na rin kami kina Francis at Tita Nora. Marami silang pinabaon sa amin sa pag-uwi. Pero ang mas mahalagang ibinaon namin ay ang tagumpay na kahit kailan hindi namin makakalimutan. Habang buhay nang nakatatak sa puso namin na minsan may isang bulok na panty ang siyang tumapos sa buhay ng mga aswang. Wakas,